Nagising si Monica nang maramdamang may mainit na hangin dumadampi sa pisngi niya. Inimulat niya ang mga mata, ngunit puro kadiliman ang nakita niya. Napakapasiya sa gilid ng kama para malaman kung saan naroon ang kasama niya sa loob ng hospital suite. Medyo mabigat ang mga kamay niya habang ginagawa iyon dahil sinagilihan siya ng takot. Dahilan para magising ang sino mang nasa tabi niya. Nika, inaantok ang boses na nagbabantay sa kanya. Brian, ikaw ba yan? Paniniyak niya. Masayang masaya siya dahil narinig niya ang boses ng best friend niya. Oh, ako nga. Kumusta ka na? I'm sorry kung nakatulugan ako na pagbantay sa'yo. Nasabi kasi ni Yaya Amparo na nagising ka raw at hinahanap mo ako. Hindi nila ako umuwi para pag nagising ka ulit, nandito ako sa tabi mo. Masayang kwento ng binata. Hindi mailarawan ang sayang nararamdaman nito ngayong gising na si Monica at maaari ng makakwentuhan. Ah, sorry ha. Nabulabog ko ang tulog mo. Natakot kasi ako eh. Wala akong makita. As if I am total darkness. Aniya, habang kinakapa ang kamay ng kaibigan. Naka-eye patch ka pa kasi. Bukas, tatanggalin na yan kaya don't worry, okay? Inabot nito ang kamay sa kanya at bahagyang pinisila ang palad niya. Makakakita na ako bukas? Excited niyang tanong. Sinikap niyang igalaw ang mga paa, pero hindi niya iyon magawa. Pakaramdam niya ay ang napakabigat ng mga ito. Ano nangyari sa binti ko, Bri? Nag-aalala niyang tanong ulit. Hindi ko magalaw ang mga paa ko. Ginagap ni Brian ang magkabilang kamay niya. Meron kang kasa pareha mong binti, Monica. Salat sa emosyong sagot nito. Ha? Bakit? Hindi na ba ako makakalakad pa? Nag-hysterical siya nang maisip ang maaring itsura ng dalawang paa niya. Of course not. Makakalakad ka pa, Nika. Hindi na siya kumibo. Kahit gustong gusto niyang salungatin ang sinabi ni Brian. We have to work things out together, Nika. Anito, sa tono naglalambing. Ano nga pala ang gusto mong kainin? Panglilihis nito ng usapan. Nawalan na ako ng gana eh. Okay lang. Sabihin ko na lang sa'yo pag nagugutom na ako. In the meantime, bakit hindi ka bumalik sa pagkakatulog mo para ma-regain mo ang lakas mo? Oo nga eh, salamat. Gusto ko talaga makatulog. Sagot nito. Bri, pwede ka bang matulog sa tabi ko? Gusto ko lang maramdamang hindi ako nag-iisa sa kwarto kong ito eh. Pakiusap niya. Okay. Sang-ayon nito. Bago niya naramdamang bahagya siyang iniusog nito ng kaunti. Bago ito sumampa sa kama at tumabi sa kanya. Ay, pagod na pagod ako. Bulong pa nito. Sabay dantay ng braso sa impis niyang tiyan. Narinig pa niya ang matunog nitong paghikaba. Kakantahan na lang kita para makatulog ka. Sabi niya, sabay hum ng isang lumang kanta na paborito nilang dalawa. Hindi na nito nakuhang sumagot. Yumukyok na ito sa tabi niya. Ilang saglit pa ay ramdam na niya ang banayad na paghinga ng binata. Tanda na tulog na ito. Nakaramdam na lang siya sa paligid dahil wala naman siyang nakikita. Bahagya pa niyang inabot ang nakakas na mga paa. Pakaramdam niya ay wala na siyang silbi. Isang inutil na kailangan pa ang tulong ng iba para mabuhay. Awang-awa tuloy siya sa sarili at walang ibang dapat sisihin sa mga nangyari
kundi ang walang puso niyang ina. Iiyak na sana siya nang marinig niyang bumukas ang pinto ng kwartong iyon. Nako, nakatulog na pala si Brian dyan. Narinig niyang sabi ng boses niya ni Yaya Amparo. Yaya Amparo? Tawag niya rito. Abay gising ka na pala, Monica. Hindi ka ba nahihirapan diyan? At nakasiksik pa pala yung anak ko sa kama mo. Si Salome iyon, ang ina ni Brian. Um, Ako po ang nag-offer sa kanya na matulog dito, tita. Dumiretso na po pala siya rito mula sa operating room. Naawa po ako dahil sabi niya, pagod na talaga siya. Paliwanag niya. Naramdaman ng dalaga na lumapit ang dalawang babae sa kama niya. Kumain na ba kayo? Tanong ni Yaya Amparo. Kakagising ko lang po, Yaya. Hindi pa po ako nagugutom. Ewan ko lang dito kay Brian kung kumain na ito. Abay sandwich lang kinain niyang batang yan. Pagpasok dito kanina, si Yaya Amparo ulit. Hayaan na lang muna natin si Brian Amparo. Paggising niya, siguradong isang bandehadong kanin ang mauubos niya na. Pabirong sabi ni Salome. Bahagyang napangiti si Monica. Totoong matakaw ang kaibigan at kahit ano ay kinakain. Pakaramdam niya ay kitagalan nilang hindi nagkita. Tuloy, namimiss niya ang makulit na lalaking ito. Sa edad niyang 23, ay dependent pa rin siya kay Brian. Kung tutuusin, ay matanda na siya. Sa katunayan, ay second course na niya ang Fine Arts sa De La Salle University. Pero halos lahat ng bagay ay ikinukonsulta pa ni rin niya sa binata. Parang hindi niya kayang mabuhay kapag wala ito sa tabi niya. Hindi niya kayang i-picture ang sarili na wala ito. Ito na lamang ang may tuturing niyang kapamilya kahit hindi naman sila magkamag-anak. Gustuhin man niyang bumalik sa pagtulog ay naging mailap ang antok sa kanya ng gabing iyon. Ngayon pa lang ay nagsisimula na siyang kabahan at matakot sa magiging outcome ng lahat ng ito. Baka hindi na siya makakita o hindi kaya ay magiging imbalido na siya habang buhay. Paano nila mga pangarap niya? Guguho na lang ba ng ganong kadali ang mga hinabi niyang pangarap nang dahil lang sa aksidenteng nangyari sa kanya? Masisisi ba niya ang sarili kung ibunto niya ang galit sa ina na siyang dahilan kung bakit nagkaganito siya? Samot-saring damdamin ang sumapuso kay Monica. Gusto niya magalit sa mundo sa lahat ng mga dinanas niyang pasakit. Ang buhay ay napaka-unfair sa kanya. Nasalon na yata niya lahat ng pasakit sa mundo, kaya hanggang ngayon ay magulo pa rin ang buhay niya. Maginang hilahin na siya ng antok, ay laman pa rin ng isip niya ang sari-saring alalahanin. Kinabukasan, Anika, magra-rounds muna ako, okay? Para andito na ako kapag tatanggalin na yung eye patch mo. Narinig niya ang pabulong na paalam ni Brian. Inakala nitong tulog pa siya. Bumangon ito mula sa pagkakahiga. Anong oras na, Brian? Tanong niya. Bahagyang nagulat ang binata sa pagsalita niya. Oh, I'm sorry, sweetheart. Hindi ko sinasadyang gisingin ka. Napakaaga pa. Apologetic nitong sambit. Huwag ka nga mag-sorry. Mababaw lang talaga ang tulog ko. Kaya nagising agad ako. Kinakabahan kasi ako ngayon eh. Matapat niyang sabi. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Walang mangyayaring masama sa'yo, okay? Trust me. I asked for the best doctors in their field of expertise para alagaan ka. Kaya wag ka dapat mag-alala, okay? Enthusiastic na sabi ni Brian. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Sorry kung aalis agad ako ha.
Kailangan ko kasing bisitahin ng mga pasyente ko. And promise, Nika, babalik agad ako, okay? Paalam nito. Bago niya narinig ang papalayong yabag nito. Oops, I forgot to kiss you good morning. Naringgan niya ang yabag nito, pabalik. Bago naramdaman ang halik nito sa pisngi niya, bago mabilis na nilisan ang silid. Napangiti na lang siya. Kung umakto si Brian at para silang magnobyo, sa bagay, madalas ay natutokso sila noon ng mga kakilala na perfect match daw sila. Walang naniniwalang magkaibigan lang talaga sila ni Brian. Dahil walang umanong magkaibigang lalaki at babae natatagal bilang magkaibigan lang katulad ng sa kanila. Kibit balikat lang ang tanging isinagot nila roon. Namatay rin ang mga espekulasyon ng mga ito. Natigil ang panunokso ng mga kakilala nila dahil nga may nobya na rin si Brian. Minabuti na niyang matulog na muli upang itaboy ang kung anumang panlulumo na sumapuso sa kanya. Bandang alas 6:15 ay ginising siya ni Yaya Amparo para makapag-almusal siya at makapag-ayos ng sarili. Katatapos lang niyang kumain nang dumating si Luella kasama ang asawa nito. Hindi niya ito kinausap, kaya si Yaya Amparo na lang ang nagtiyagang umistima sa mga ito. Eksaktong alas 7 ng umaga nang sabay na dumating sina Brian at Dr. Javier, ang ENT doktor niya. Kumusta ka na, Monica? Bungad agad ng manggagamot sa kanya. Okay lang ako, Doc. Pero kinakabahan po ako ngayon eh. Matapat niyang sabi. Okay lang yan, Iha. Anito? Halika, alisin na natin yung eye patch mo. Naramdaman niyang may malamig na bagay na dumapo sa pisngi niya. Marahil ay surgical scissor iyon na pinanggugupit sa benda niya sa ulo. Ilang sandali pa ay naalis na ang benda at magkasabay na tinanggal ni Dr. Javier ang eye patch niya. Ngayon, i-open mo ang mga mata mo, dahan-dahan lang. Utos ng doktor. Sinunod niya ito at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Ganun na lang ang panghilakbot niya nang purong kadiliman pa rin ang sumalubong sa kanya. Wala, wala akong makita. No, hindi ako maaaring mabulag. Hindi. Hysterical na sigaw niya. Anak, ani ni Lela na naghihirap ang loob sa nakikitang reaksyon niya. Niyakap siya nito. Ngunit marahas na piniksi ni Monica ang braso ng ina. Huwag mo ko yakapin. Kayo ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi kita papatawad. You made my life miserable since then. Masaya ka na ba ngayon, ha? Sinapit ko, ha, Mami? Sumbat niya. Nika, please, calm down. Narinig niyang sabi ni Brian. Brian, tawag niya rito. Sabay galaw ng kamay upang kapain kung nasaan ito. Lumapit at yumakap ang kaibigan sa kanya para payapain siya. Mahigpit na yumakap siya rito na para bang hindi na sila magkikita. Humagulgol siya sa balikat nito. Sabihin mo sa akin, everything will be alright. Sabi mo makakita pa ako. Bakit ngayon, di wala akong makita kahit kaunting liwanag? Hinagpis ng dalaga. Napahagulgol si Lela sa naksaksihan. Agad naman dinaluhan ni Atty. Francisco Jimenez ang asawa. Kasalanan ko kung bakit sinagkaganyan. Puno ng pagsisisi ang boses ng ginang. Hindi mo kasalanan, Lela. Aksidente ang nangyari, kaya wala dapat sisihin. Alo naman ng Ginoo rito. Please, calm down. Baka makasama sa baby natin. Lumapit si Dr. Javier sa mag-asawang Jimenez. Mrs. Jimenez, wag po kayo mag-alala.
Normal reaction na naging reaction ni Monica. She'll be fine. Makakita pa siya. Lahat ng laboratory test result niya ay normal. At wala ako nakikitang rason para mabulag siya. Nasabi ko na sa inyo na isa sa mga possibilities ay temporary blindness ang pasyente. Maybe she just suffering from what we call psychological blindness. Sila makakatulong sa sarili niya para ma-regain ang eyesight niya. Gaano katagal ang pagiging ganyan niya, Dok? Usisa ng stepfather niya. That remains in the hands of the Lord, Atty. Jimenez. Nasa pasyente lang ang susi ng paggaling ng mga mata niya. All we could do is check her eyes from time to time, especially when she start her rehabilitation phase at home. Support lang talaga ang kaya natin ibigay kay Monica ngayon. Unless you will decide on another surgical operation, which is the eye transplant. But as I've said, we will not yet entertain the other option. We still have hopes. Nagagali ang mga mata niya at makakita pa siya. Narinig ng mga ito ang sigaw ni Monica. Nika, please, calm down. Alo ni Brian dito. How could I calm down with this horrible situation I'm in? Hindi ito maaari. Hysterical na sambit niya. Inabot niya ang dalawang paang nakabalot ng kas. Nagpapaintinding tumingin si Brian sa mga naroon. I'm sorry for this, everyone. But I guess you should leave us alone for a while. I have to talk Monica in private. Sabi niya. Nagsinuro ang lahat, pati si Miss Jimenez. Lumabas ito na laglag ang balikat. Gustuhin man itong makalapit sa anak, ay sarado na ang puso at isip ng dalaga. Bahagyang tinapik ni Dr. Javier ang balikat ni Brian bago lumabas, as it giving him encouragement. Nang makaalis ang lahat ay muling hinarap ng binata ang nagpupuyos sa galit na kaibigan. I know what you're feeling right now, Monica. But you shouldn't react negatively. Sabi nga ng mami mo, this all temporary. Makakita ka pa. Makakalakad at walang dahilan para maging bulag at lumpo ka. Paliwanag ni Brian. Wala siyang narinig na tugon mula rito, liban sa mahinang pagsugok nito. Mahigpit niya itong niyakap. Paglabas mo rito sa ospital, you will undergo series of physical therapy. Depende sa healing process ng buto mo ang pagtanggal ng kas sa mga paa mo. Kailangan lang namin ng full cooperation mo. Sabi pa niya. Naririnig mo ba ako, Anika? Tangulang ang sinagot ni Monica. Kumala siya mula sa pagkakayakap dito at inangat ang mukha nito. Trust me with this one, Nika. Doktor din ako, remember? Tumango ulit ang dalaga. Maybe this afternoon or tomorrow morning, madi-discharge ka na rito sa ospital. Pagbibigay impormasyon niya. Paano na ako after this, Brian? Nag-aalalang sabi agad ni Monica. You will continue rehabilitation phase sa bahay ninyo. Nag-hire na rin ako ng best occupational and physical therapist in the city para tulungan ka. You also have a private nurse na siya mag-aalaga sa iyo. You will also have several home visit by your doctors hanggang sa makarecover ka. Kung gusto mo pa, ipapahiram ko na rin si Yaya Amparo sa iyo para may iba ka pang makakasama aside from your private nurse. Masayang balita niya. Ayoko muna umuwi sa amin, Brian. Ayoko makasama si Mama. Nika, please, Brian. Kung gusto mong gumaling agad ako, do me a favor. Huwag mo muna akong iuwi sa amin. Pakiusapan ng dalaga. Nalaglag ang balikat niya. Akala niya ay ito na ang tamang panahon para magkabati ang mag-ina. Lalo pat nangako si Miss Jimenez na alagaan nito si Monica para mapabilis ang paggaling nito.
Okay, sa townhouse ka ni Kuya Brandon ka na muna magpasamantalang titira. Total, malapit lang yun dito sa ospital. Talon ang sabi niya. Salamat, Bray ha. Masaya ng turang dalaga at nanguyong papit pa sa liig niya. O siya, magpahinga ka na ulit ha. Magkiklinik na muna ako. Tawagan mo lang ako pag may problema ka, okay? Okay. Tinawagan niya sa intercom ang nurse station para papasukan ulit ang private nurse ni Monica. Ilang sandali pa ay pumasok na sa loob ang isang babaeng kasing edad niya. Ito si Regina, private nurse mo. Mag-behave ka sa kanya ha habang wala ako. Baka awayin mo siya. Pakilala niya sa babae kay Monica kahit hindi naman ito nakikita ng huli. Good morning po, Miss Monica. Ano ng nurse? Please, drop the formalities, Regina. Or shall I say Ate Regina? Just call me Monica na lang, okay? Parandly, nasagot niya. So, paano? Aalis na muna ako, Monica. Paalam ni Brian bago umalis. Napailing siya sa pagkalabas ng silid ng dalaga. May parte kasi ng pagkatao niya ang nagliligalig simula pa noong makita niya ang kaibigan na duguan noong naaksidente ito. Hindi mawari ni Brian kung ano itong nararamdaman niya para kay Monica. Ang alam niya, hindi lang ito simpleng pagtingin kaibigan. Para bang may nabuksang isang bahagi ng pagkatao niya noong maksidente ang dalaga. Hindi pa siya nag-aalala at natakot ng ganun katindi. Buong akala niya, manhid na siya at wala nang kakayahang makaramdam ng ganung uri ng takot at pagkabahala. Sa klase ba naman ng propesyon niya? Laman pa rin ang isip niya ang dalaga hanggang sa pumasok na siya sa klinika niya. Mabuti na lang at marami-rami ang pasyente kaya pansamantalang nagwaglit sa isip niya ang matalik na kaibigan. Para nakasisiyang hibang dahil kapag naiisip niya ito ay nalulungkot siya sa sinapit nito. At the same time ay napapangiti rin siya every time na sumasagi sa utak niya kung gaano kalambot ang katawan nito sa tuwing nagyayakap sila. And God knows kung gaano niya kagustong halikan ang mga labi nito. Nabubuwang na talaga siya. Kinatanghalian ay nakareceive siya ng tawag mula sa kanyang nobya na si Dr. Crisilda Asuncion, isa itong dentist. Asan ka ba, Brian? Kanina pa kita hinihintay dito sa kantin. Akala ko ba sasamahan mo ako ngayon sa Ayala? Aburido na agad ang tono ng girlfriend. Hey, I'm still in my clinic. Kakatapos ko palang mag-examine ng huling pasyente ko. Depensa niya. Akala ko ba nasabi mo na sa sekretarya mo na may lakad tayo ngayon at mag-limit lang ng pasyenteng for consultation niya. High blood pa rin sabi nito. Chrissy, please try to understand naman no. Nahuli ako ng pasok ngayon sa clinic dahil natagalan ako sa pagra-rounds ko. Kaya nabinbindi ang trabaho ko rito. Palusot niya. Kahit ang totoo, ay nakalimutan talaga niya ang usapan nila. Masyado siya naging abala sa pagbabantay kay Monica. Kaya nakalimutan niyang magpapasama nga pala ang nobya niya sa Ayala para tingnan ang prospect space nito para sa clinic na bubuksan nito. Ang sabihin mo, nakalimutan mo talaga ang usapan natin dahil halos hindi ka na humiwalay dun sa kaibigan mo. Anito, na tumbok ang tunay na dahilan ng pagkalimot niya. Ipinagdiinan pa nito ang salitang kaibigan na para bang may ibang gustong ipahiwatig. Pwede ba, Chrissy? Huwag mo akong bigyan ng ganyan. Hintayin mo ako sandali dyan sa kantin. Sasamahan kita mag-lunch. Gutom na ako. Okay. Medyo nag-iba ang tono nito at bumaba ang boses nito. Bye. Okay, bye. Nagpaalam siya sa sekretarya niya na aalis muna kasama ang nobya.
at tawagan siya kapag may pasyente. Mabuti na lang at wala pa nakalistang pasyente para ngayong hapon dahil tiyak na awayin siya ni Crisilda kapag nagkataon. Samantala, uuwi na tayo, Monica. Anunsyo ni Leila pagkapasok sa private suite ng anak. Hindi ako sasama sa inyo hanggat hindi dumating si Brian. Besides, sa townhouse ni Kuya Brandon ako uuwi, hindi sa bahay natin. Malambig na sagot niya. Dahil sa diferensya sa mata, hindi niya nakita ang pagkundot ng noo ng ina. Sinabi ko na kay Brian na hindi ako uuwi sa atin. Hindi ako gagaling pag sa bahay natin ako tutuloy. Mas lalo ko lang naaalala kung gaano kamiserable ang buhay ko roon. Wala na. Disabled na ako ngayon. Monica, gulantang nasabi nito. Masakit pakinggan na kinamumuhian ito ang sariling dugo at laman. I hope this time you will respect whatever decision I have for myself. Please do not insist whatever plans you have for me. Kung ayaw mo magkalimutan na tayo habang buhay, Mami. Huwag niyong hintayin na mawala ng tuluyan ang natitira kong respeto sa inyo as my mother. Emotional na saad niya. Hindi nakapagsalita si Lela sa narinig. Ngayon nito napagtanto kung gaano nakalala ang hidwaan nila mag-ina. Kung kailan handa na itong makapag-ayos kay Monica, ay saka naman lumayo ng husto ang loob ng dalaga sa ina. Magliligpit na tayo ng mga gamit. Ani Yaya Amparo sa private nurse ni Monica. Sinabi iyon ng matanda para mabawasan ang tensyong namamagitan sa mag-ina. Katatapos lang magligpit ng mga gamit si Yaya Amparo at Ate Regina nang dumating si Brian. May kasama na itong lifters na may dalang stretchers. Ready ka na, Nika? Tanong ng binata. Tumango ang dalaga. Ililipat ka na namin dito sa stretcher ha. Pumesto ito sa may ulo na niya. Tulong-tulong ang mga ito sa pagbubuhat kay Monica para mailipat sa stretcher. Mabigat siya dahil sa nakakas sa mga paa. Sakay ng ambulansya si Monica pag uwi nito sa townhouse na pag-aari ng kapatid ni Brian na ngayon ay nasa US na. May nakatirang mag-asawang caretaker sa bahay na iyon kaya may mga kasama ang dalaga bukod kay na Regina at Yaya Amparo. Malapit lang sa ospital ang townhouse na iyon kaya madali lang para kay Brian na tingnan-tingnan ng kaibigan habang nagpapagaling ito ng mga nabaling buto. Nang may aayos na ang dalaga sa kwartong gagamitin nito, ay muling bumalik si Brian sa klinik nito sa St. Luke's. Bibisita na rin ito sa mga admitted patient nito matapos pagbabad sa klinik. Susuyuin pa ng binata ang nagalit na nobya. Nag-init ang ulo nito nang sabihin niyang aayusin muna niya sandali ang pag-uwi ni Monica. Nagsaselos ito sa atensyong ibinibigay niya sa matalik na kaibigan. Nakatatak pa rin sa utak niya hanggang ngayon ang nanggagaliiting mukha ni Crisilda. Hindi naging madali para sa mga taong nakapaligid kay Monica ang pag-aalaga sa dalaga. Madalas itong sumpungin sa pagiging bugnutin at irritable, kaya naging mahirap ang proseso sa pagpapagaling nito. Madalas kapag dinadalaw siya ng ina, ay nauuwi sa pagwawala niya ang lahat. Lahat ng sisi ay ibinubunto niya kay Lela, lalo na't hindi pa rin siya makakita. Kasalanan mo ang lahat ng nangyari sa iyo, Monica. Huwag mong isisi kay Lela ang pagkakaaksidente mo dahil ikaw ang gumawa niyan. Galit na saway ni Atty. Jimenez sa kanya. Isang araw na dinalaw siya ng mga ito at nagsimula na naman siyang singhalan ng ina. Francis, please, huminahon ka. Umiiyak na pakiusap ni Lela sa asawa. Nawawalan ako ng pasensya sa batang yan, Lela. Walang may kasalanan kung bakit bulag at lumpo pa rin siya hanggang ngayon. May pag-asa pa naman siyang mabalik sa dati Pero talagang pinahihirapan ka.
at gusto kang patayin sa guilt sa pagitan ng pag-resist niya sa ating lahat. Ano ba talagang gusto niya? Francis, siya naman pagbukas ng pinto ng kwarto ng dalaga at iniluwa niyon si Brian. Sumenyas ito sa mag-asawa na siya na ang bahala kay Monica. Lumabas naman ang mga ito. Akala ko ba nagkasundo na tayo, Nika? At akala ko ba na naiintindihan mo ng sitwasyon? Anang nang binata sa kanya sa tono ng nangangaral. Hindi tuminag si Monica. She knew she acted childish and unreasonable, pero hindi niya mapigilan ang sarili niya. Lalo pat concerned na tao ay ang kanyang ina niya. Temporary lang ang lahat ng ito, Nika. You can undergo therapies para bumalik sa dati ang takbo ng buhay mo. At wala ako nakikitang dahilan para hindi ka makakita. Be patient lang, please. Pagpapaintindi ni Brian sa sitwasyon niya. Napatingala siya sa kaibigan kahit hindi ito nakikita niya. Inabot niya ito at yumakap ng mahigpit. I'm so sorry, Brian. Kung, kung nag-akman ako na para bang childish. Hindi ko kasi matulungan sarili ko minsan eh. Napahagulgol siya. Hinagod ni Brian ang likod niya. Hindi ko mapigilan ang sarili kong sasihin si Mami sa nangyari sa akin. Kung ipinakita lang sana niya at ipinaramdam sa akin na anak niya ang turing niya sa akin, hindi kami hantong sa ganito. Himutok pa rin niya. Hindi naman siguro ako ganun kasamang anak para pakitaan niya ng ganun, di ba? Nagapotok hindi ko talaga maramdaman na minahal niya ako at pinahalaga ni Mami. Naiinggit nga ako sa'yo kasi very close kayo ni Tita Salome at nararamdaman ko kung gaano ka kamahal ng mami mo. Muling napaiyak si Monica. Hinayaan lang siya ng binata na maglabas ng sama ng loob. Kung pwede nga lang nitong alisin lahat ng nararamdaman niyang paghihirap, ay gagawin ito. Sa ngayon, ay wala pa itong ibang paraang naisip para mabawasan kahit kaunti ang paghihirap niya, kundi ang damayan siya at maging handa itong ialok ang balikat para iyakan niya. Nang wala na siyang luhang iluluha pa, ay kumala siya mula sa pagkakayakap ng binata. Siya naman pagkalama ng tiya ni Brian. Napatingala siya rito at bahagyang napangiti kahit hindi naman niya nakikita ang binata. Hindi ka pa kumain, Dok? Amused na yung tanong. Dito nga sana ako makikalmusal eh. Kung hindi pa kita nadat ng umiiyak kanina. Makikisalo sana ako sa iyo sa pagkain eh. Anitong napakamot sa batok. Nalukot ang ilong niya. Sorry ha sa tinuran ko, Brian. Siguro pakitawag na lang sa baba si Yaya Amparo at magpahanda na tayo ng almusal. Dito na lang tayo sa kwarto kumain. Ako na lang magdadala ng pagkain natin dito. Sabi nito bago nagpaalam. Kabababa lang ni Brian nang marinig niyang tumunog ang cellphone nito. Parang nasa ibabaw ng side table katabi ng lampshade ang pinagmumula ng tunog. Hindi niya sana papansinin ito kung hindi lang panay ang ring niyon. Makulit ang collar nito na para bang may emergency talaga. Pinilit niyang abutin ang cellphone hanggang mapakasamay ito. Pipindutin na sana niya ang answer button nang tumigil ang pagtunog ng aparato. Pero ilang saglit lang ay muling tumunog ito kaya sinagot na niya. Ang nobya pala ni Brian ang makulit na caller. Nang sabihin niya na nasa ibaba pa ang binata at tumawag na lang ulit, basta na lang naputol ang linya. Ilang sandali pa ay pumasok na sina Brian at Yaya Amparo, dala ang almusal nila. Bri, sorry pinakailaman ko ang cellphone mo. Panay kasi ang ring eh. Akala ko emergency. Si doktora pala.
Pinatawag ko na lang ulit after 5 minutes. Pagbibigay alam niya rito, sabay abot ng cellphone dito. Nahulaan niyang tumangulang ito bago inabot ng cellphone at isinukbit iyon sa lalagyan nitong nasa baywang. Nagpaalam agad si Yaya Amparo sa kanila matapos may ayos ng dalang pagkain. Let's bless the food na. Gutom na talaga ako eh. Ani ni Brian. Kakasubo pala ng kaibigan ng pagkain kay Monica nang muling tumunog ang cellphone nito. Hindi nito sana papansinin ng caller kung hindi lang ininguso ni Monica ang aparato at sabihing maingay iyon. Napilitan siyang sagutin ng caller na walang iba kundi ang paranoid at obsessed niyang nobya. Ituloy mo lang yung pagkain mo. Kakausapin ko lang sandali si Chrissy. Paalam niya sa kaibigan. Alam niya na nakikaramdam lang si Monica, kaya sinikap niyang hinaan ang boses kahit galit na galit sa kabilang linya ang nobya. Kahit noong matapos ang tawag, ay casual lang din siyang bumalik sa kinaroroonan na kaibigan. Inaway ka ba ni Doktora Bray? Pusisa nito. Not really. Nagtampo lang yun. Don't worry about her. Ako nang bahala sa kanya. Pilit niyang ibinalik ang sigla para hindi mawala ang gana ni Monica sa pagkain niya. Hindi man nagsalita ang dalaga. Alam niyang nagdududa ito sa sinabi niya. Matapos mag-almusala, ay nagpaalam na ang manggagamot na babalik sa ospital para sa mga pasyente na naghihintay sa klinika. Babalik ka ba rito, Bray? Pahabol at tanong ni Monica at malungkot ito. Dito ako matutulog mamaya. Masaya na yung pahayag. Sige na, alis na ako. See you. Dugtong pa niya bago ito hinalikan sa pisngi. Ingat ka, Dok, ha? Napangiti siya sa sarili. Hindi pa rin siya natuto. Galit na nga ang nobya niya at nagsaselos kay Monica, ay lapit pa rin silang lapit dito. Hindi naman niya pwedeng iwan na lang basta ngayon sa ere ang dalaga dahil lang sa pagsaselos ng girlfriend niya rito. Kung maunawain lang sana ang kanyang nobya at hindi nakikipagkompetensya kay Monica sa atensyon niya, wala sana siyang problema. Nawaglit lang sandali sa balindutaw niya ang magandang mukha ni Monica na magsimula siya sa konsultasyon niya sa klinika. Mukhang tinamaan talaga siya ng masamang hangin simula nang madisgrasya ang dalaga. Kung pwede lang na palagi siyang nasa tabi nito para pawiin ang mapait nitong dinaranas ngayon, ay gagawin niya. Pero kailangan din siya ng mga pasyente niya at ng nobyo niya, kaya kailangang i-manage niya ang maayos ang kanyang oras.